kabeshi wak, na-miss nyo ba ako? Ayan. Sa mga sabihin yung oo kahit hindi. So, ano ba yung ating lulutuin ngayon? So, luluto po tayo ng isang Chinese stir-fried noodles with beef, or ito yung tinatawag nilang beef chow mein, yeah. So, magluluto tayo ng aking sariling version. Una mga kabesyo, kailangan natin ng egg noodles. So, ito yung aking nabiling egg noodles. Ayan. Ito yung nabili naming egg noodles sa Publix. So, wala kaming nakitang, yung talagang egg noodles na, yung maliliit na mahabang noodles. So, wala tayong nakita. So, kakaiba yung ating noodles. So, itatry natin kung ano ba yung magiging kahihinatnan nito. So, since naman kami ang kakain, siguro hindi naman papalag yung kawali kung ito yung aking ilalagay, no? So, meron din tayong spring onions, ayan. Yung ating spring onions, ayan. Kita nyo ba? Ayan o, ilalapit ko pa para makita nyo mabuti. Ayan. So, ito yung ating spring onions. Kailangan natin ito. Kailangan natin ito sa ating buhay or sa ating niluluto para lalong bumango ang ating mga niluluto at lalong sumarap pa. At syempre, ito ay pampaganda. Kapag kumain kayo ng ganito, lalo kayong gaganda mga kabeshi. Charot. Ito yung aking broccoli. So, ito yung aking broccoli. So, dapat ang ilalahok natin dito is yung green leafy, pero wala akong makitang dahon ng broccoli. So, ito na lang. Ito na lang, yung bunga na lang, no? Para masaya. So, butchoy sana yung aking ilalahok, kaya lang wala din kaming makita. And hindi na kami pumunta sa Asian store kasi that time, medyo pagod na kami. Meron kasi kaming pinuntahan bago kami nag-grocery. So, hindi na kami nakapunta sa Asian store. Yon, gusto ko lang ipaalam sa inyo para malaman nyo. No? Kailangan din natin ng onion. Ayan. So, ang laki, no? Ayan, oh. So, ito yung ating onion. Kailangan natin ito para lalong sumaya yung ating buhay, para mawala yung lungkot sa ating buhay. Kaya, kailangan natin ng sibuyas. Ang laging nagpapaiyak sa atin. At babawi tayo sa kanya mamaya. Dudurugin natin siya ng pinong-pinong mamaya. Charot. Kailangan din natin ng garlic or bawang. Kailangan natin to sa buhay mga kabeshi para yung mga bad spirit dyan sa ating mga tabi-tabi is mawala sila. So, we need garlic in our life. Charot. And then, syempre, kailangan din natin ng beef. Ayan, yung ating beef mga kabeshi. So, ito ay green wise chuck steak boneless. So, yeah. So, ano pang hinihintay nyo? Welcome sa panlasang lot-lot. Charot. Charot lang. So, ito na po yung ating beef. Chuck beef po ang gamit ko. Pero pwede po kayong gumamit ng sirloin or tenderloin. It's up to you mga kabeshi. The kitchen is yours. Charot. So, sa puntong ito, hihiwain ko na po itong beef natin. Huwag masyadong makapal gaya ng mukha ko. Dapat manipis lang siya, ha? At pagkatapos, pwede natin itong pukpukin para madali lang siyang lumambot kapag ating iluluto na ito. So, tapos ko na siyang nahiwa-hiwa at nahugasan ko na rin mga kabeshi. So, ngayon naman, lalagyan natin siya ng kalahating kutsaritang baking soda. Makakatulong daw ito para madaling lumambot ang ating beef. Pero sa mga ayaw ng baking soda, babad nyo lang ito ng 10 minutes tapos pwede nyo na siyang banlawan. Banlawan? Anong to? Labahan? So, ngayon naman mga kabeshi, lagyan na natin ito ng isang tablespoon of oyster sauce para lalong sumarap ito at kapag natikman ng mga kapitbahay nyo, siguradong i-chichismis kayo hanggang sa may kanto. Charot. Charot lang. So next, lagyan na natin ng paminta, pampaganda. Charot. So next naman, isang kutsaritang mantika, pampakalma. Charot lang. So ang purpose pala ng mantika sa ating beef ay para hindi siya magtalsikan kapag ipa-fry na natin to. O di ba nakakuha kayo ng technique sa akin? Charot. At sa puntong ito, pwede na natin siyang i-mix para ma-distribute sa ating beef ang mga nilagay natin na pampalasa. Lamas-lamasin nyo lang ito na maigi na sa ganun, ito ay lalong sumarap. So i-marinate lang natin ito ng at least 20 minutes bago natin ito iluto mga kabeshi, ha? So ngayon naman, let's prepare the sauce of the noodles mga kabeshi wap and add 3/4 cup of water. Add brown sugar, but since I don't have brown sugar, I will use white sugar mga kabeshi. Siguro hindi naman papalag itong niluluto natin, no? Charot. And then lagyan din natin ng 3 tablespoons of oyster soy sauce.
3 tablespoons of light soy sauce, and then you can add 1 tablespoon of dark soy sauce, pero hindi ko na siya nilagyan kasi wala akong dark soy sauce. Hihingi sana ako dito sa kapitbahay namin, kaya lang naalala ko ay Amerikano-Amerikana pala mga kapitbahay ko, kaya wag na lang, baka dumugo pang ilong ko. Charot. At sa puntong ito, add white pepper, pero kung wala kayong white pepper, ay, kawawa naman kayo. Charot lang. Pwede kayong gumamit ng black pepper, walang problema doon. Nag-i-inert lang ako, hindi naman daw ako maganda, sabi ng aking isang viewer. Shout out sa iyo, ang ganda mo, kamukha mo itong pa ako. Ay, charot lang, charot lang. Haluin natin ito ng maigi para siguradong masarap ang ating American or Filipino stir-fried noodles. Charot. Hindi na Chinese, no? Naging American-Filipino na siya. So ngayon naman, magpapakulo tayo ng tubig para sa ating noodles. Kapag gumulo na, pwede na natin ilagay itong noodles. Tansyahin nyo na lang, huwag nyo siyang i-overcook. Haluin natin ito ng dahan-dahan at iwasang matalsikan ang mukha nyo maganda gaya ni Heart Evangelista. Charot. Charot lang. Shout out sa'yo, Heart Evangelista. Isang salura naman dyan, no? Charot. At kapag okay na itong noodles natin, i-drain lang natin ito at banlawan ng tubig. Huwag alcohol, ha? Charot. So next naman, magpainit na tayo ng kawali. So ayan mga kabeshi, lutuin na natin itong ating beef sa kumukulong mantika gaya ng ulo mo, malapit ng kumulo sa akin. Char. So mainit na po yung ating kawali, lagyan na ng mantika. Mainit na yung mantika, ilagay na ang ating beef. At once na nawala na yung pula-pula dito sa ating beef, pwede na yan. Huwag masyadong iprito, baka kumunat ito. Magpainit ulit tayo ng kawali at lagyan ng mantika gamit sa pinagprituhan ng ating beef. Dahil dito natin igigisa ang noodles kasama ang mga iba't ibang sangkap. At dahil mainit na yung mantika, igisa na natin itong sibuyas, haluhin ng bahagya. Isunod na rin natin itong spring onions. Isunod na rin yung bawang para matapos na. Siyempre, haluin natin ng ganyan mga kabeshe para lalong sumarap. Ganon. Tapos gagayin yung paa. Ay ba? Hindi gumagalaw. Hindi siya gumagalaw mga kabeshe. Next, nailagay ko na itong noodles natin na pinakuluan ko kanina. Uulitin ko, pwede kayong gumamit ng egg dry noodles na mahahaba. Wala kasi akong makita na ganon, kaya ito na lang ang ginamit ko para maiba naman. At next naman, ilagay na rin natin itong sauce na tinimpla ko kanina. Haluin natin ito ng dahan-dahan na may kasamang pagmamahal at puno ng kalinga dahil ito ang pinakasikreto sa ating mga niluluto. Ang haluin sila ng dahan-dahan na may kasamang pagmamahal at punong-puno ng kalinga. Charot. At next, nailagay ko na ang ating broccoli. Haluin at huwag kalimutan haluin ito na may kasamang pagmamahal kahit broken-hearted ka kabeshi. Charot lang. And next, let's add the beef na napan-fried natin kanina. Haluin ulit ito sa mahinang apoy para hindi masunog. Ilagay na natin ang spring onions. Pwede din po kayong maglagay ng asin kung sa palagay nyo ay hindi kayo mapalagay. Charot-charot lang. Kung sa palagay nyo ay hindi sapat ang mga nilagay ninyong mga sangkap upang panlasa, pwede kayong maglagay ng asin ayon sa inyong panlasa. So, luto na po yung ating Chinese stir-fried noodles with beef, mga kabeshi. Ayan o, umusok-usok pa yan. Ang bango! Masarap at mukhang kapag natikman nyo tong luto kong ito ay makakalimutan nyo ang lahat ng mga hinanakit dyan sa puso nyo. Charot. Ano pang hinihintay natin? Tikiman time! So, ito na mga kabeshi. Titikman na natin. Siyempre, tikman natin tong noodles kung masarap ba. Yung ating, ayan. Musok-sok pa yan. So, 1, 2, 3, bite. Tapos ito, beef. Musok-sok pa yan. Broccoli. Ang sarap nito mga kabeshi, grabe. Pag natikman nyo talaga ito, naku, makakalimutan yung mga hinanakit nyo sa buhay. Ito, tikman natin itong spring onion. Sarap. So, ayan mga kabeshi, tapos na tayong nagluto. Thanks for watching. Bye! Happy eating!